The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Everyone who listens to these words of mine and act on them will be like the wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, but it will not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to this word of mine, but does not act on them, will be like the fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew, the buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga kapatid, meron po akong ikukumpisal sa inyo. Meron akong sasabihin sa inyo, aaminin. Kukumpisal ko po na may takot ako. Takot ako na hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Takot ako na mapabilang doon sa sinabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapapasok sa kaharian ng Diyos. Meron akong 3 personal na rason kung bakit ako'y natatakot. Una, sapagkat iniisip ko baka kulang pa ang ginagawa ko. Hindi sapat. Ikalawa, baka mali yung ginagawa ko. Hindi ko naman alam lahat kung anong tama. At ikatlo, masama yung ginagawa ko. Alam niyo mga kapatid, ito para sa akin ang buod ng sinabi ng ating Panginoon, only those who do the will of God can enter the kingdom of heaven. Takot ako para sa sarili ko, gusto ko na rin kayong idamay. Di ba kayo natatakot? Hindi ba nakakatakot? Tayo nagsisimba, kayong lagi nagsisimba. Siguro laman na ng simbahan, araw-araw, baka halos dito na matulog, dito na nakatira. Eh sasabihan ng Panginoon, di ka makakapasok sa aking kaharian. Kahit na tayo nagsasabi, Panginoon, Panginoon, sapagkat alam ng Diyos ang laman ng ating puso at isipan. Halimbawa, baka meron sa atin simba ng simba, pero maraming kagalit. O may galit pa sa puso. Galit sa kapitbahay, galit sa kapatid, galit sa magulang, galit sa katrabaho, o di kaya yung iba sa atin, mahalay ang kaisipan. Maraming maruming iniisip, nag-iisip na masama sa kapwa. Baka marami sa atin, ilan sa atin, ay hindi nagagawa yung sinabi ng ating Panginoon pagdating ng panahon na tayo huhusgahan. Tinatawag natin sa English, corporal works of mercy. Baka sabihan tayo ng Panginoon, ikaw ha? Panginoon ka ng Panginoon, pero di mo ako pinapakain. Sapagkat di natin pinapakain ang mga nagugutom. Marami tayong pera, masasarap ang kinakain, namimili ng kinakain. Pero yung mga kaibigan natin, kapatid, na nagugutom, di natin pinapansin. Ba't ko pa kakainin yan? Ang tatamad na mga yan. Adding insult to injury. Baka sabihan tayo ng Panginoon,
nakita mo akong hubad, di mo ako dinamitan. Kasi pag uwi natin ng bahay, yung ating cabinet punong-puno ng mga damit, iba't ibang seasons, iba't ibang okasyon, yung ating mga damit. May pang birthday, anong meron dyan? Pangkasal, baka pang patay. Matanda na nga, nabubulok na. Ayaw natin ibigay. Sayang eh. Akin naman yan. Ano yan? Gumagawa tayo ng museum ng mga damit? Baka pag namatay tayo, isusuot natin lahat yun para makita ng ibang tao. Tandaan po natin, pag namatay tayo, isang damit lang pwede natin isuot. Ewan ko sa inyo, kung gusto nyo, patong-patong na damit. Hindi natin binibigay. Baka marinig natin sa Panginoon, ako'y nabilanggo, pero hindi nyo ako binisita. Ba't bibisitahin yan? Mamamatay tao yan eh. Dapat nga natukhang na yan. Adik yan. Rapist yan. Magnanakaw yan. Ba't ako pupunta sa kanila? Masabihan tayo ng Panginoon, kayo ha? Panginoon kayo ng Panginoon, hindi nyo binisita yung mga may sakit. Baka yung matatandang magulang, malungkot, nag-iisa. Dahil busy tayo. Kanya-kanya tayong trabaho. Kanya-kanya tayong ginagawa. Sasabihin sa atin ng Panginoon, hinihintay kita. Nalulungkot ako. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, nakakatakot eh. Ewan ko sa inyo, kung hindi kayo natatakot. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin, sabi ko nga, kulang pa pala, mali pala, at meron tayong ginawang masama. Ayoko pong tapusin ang humiling ito sa takot, sapagkat ako rin naniniwala na may pag-asa. Sabi ng ating unang pagbasa, trust in the Lord, and you will have peace. Kaya po sa misang ito, pagdasal natin, yung aking takot, ewan ko kung meron kayong takot, lahat ng ating pangamba, lahat ng ating pagdududa, ialay natin sa Panginoon. Ialay natin sa ating mahal na Ina. Mother Mary, our Lord Jesus, remove all our doubts and fears. We trust in you.